Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Ikaw ay nasa tamang katwiran, huwag kang umatras, huwag kang magpapasindak. Stand up for what is right. Tama ba, Team Puti? Fight, 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 fight! Manny Pacquiao, fight, fight! Ganon siya, di ba? Oh. Dapat marunong lumaban kung kinakailangan. I-knock out sa Palawan Express. I-knock out ang mga gawaing mali. Dahil ganito kami sa Team Pula. Ito ang programang para sa mga matatapang dahil walang inuurungan. Ito ang Face to Face Harapan! And here we go with our Harapang Tagapayo. Our clinical psychologist, Dr. Camille Garcia. Our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Our law and legal expert, Attorney Lorna Kapunan. At eto na ang palaban sa tamang paraan at sa tamang dahilan. Ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas. Panahon namin yan, Ryan. Just got lucky. Sabi ng kaibigan ko, alam mo, mukha kang teacher na nagbubura ng blackboard. Yun yung sayaw dati, di ba? Anong gagawin mo? Ganun talaga. Okay. Good morning, children. Good morning. Okay. We're going to have a nice day today. Depende na yan sa inyo. Alam nyo, lahat tayo may problema. Nasa pagdadala yun. O sa mga nanay na walang pagod na naglilingkod sa kani-kanilang pamilya, kayo ay tinuturing namin mga reyna. Sa ibang salita, maharani. Nakakita ako ng maharani at ang sayawerong sawsawero natin for today ay si Mami. Oh! Si Mami! Ihatag mo yan, Mami! Let's go! Oh, kasama ko pa. Oo. Para nakakain ng sinigang. Nakakatakot! Dumako na tayo sa reklamo. Isang nakikitira sa bahay, malamayordoma ang atake sa buhay. Kung umasta, akala mo raw kung sino dahil daig pa ang malupit na amo. At kahit ilang beses na siyang pinapaalis, nako, mas lalo pa siyang nang iinis. At ang laging sigaw niya, walang lalaya sa bahay na to. May mas karapatan naman po talaga si Kuya Bombero dyan kasi syempre, bahay naman nila yan. Tapos wala, sampid lang naman dyan si Ate Jelly.
Si Ate Jelly mabait naman eh. Kumbaga siya naglilinis ng bahay, nagme-maintain ng bahay. Siya nag-aasikaso talaga dito as caretaker po ng bahay. As in talaga lagi sila nagsasagutan. Kumbaga lagi, always. Pag nakikita sila, ganun. Lagi sila nagtatalakan. Kung ako sa'yo, Jelly, umalis ka lang sa bahay na yan dahil wala kang karapatan dyan. You better go home na lang. Kasi po, kinakaingitan po ni Kuya Bombero yan si Ate Jelly. Kasi mas pinagkakatawalaan po si Ate Jelly nung kapatid kaysa sa kanya. Heto na ang magkakasama sa bahay na hindi magkasundo. Bumbero at Jelly, harapan na! Okay, so ano ang pinagmumulan nito? Sinong may-ari ng bahay? Bali, mamang may-ari po ng bahay, mother ko po, pero adopted lang po ako. Mother mo. Pero ano ka, legally adopted, ma'am. Legally adopted? Legally adopted. Pero ano, iniwan sa'yo ng nanay mo yung bahay? Bali ako na po namamahala. Ikaw na talaga may-ari. Ano ba, siya may-ari ng lupa? Opo, siya po talaga. Siya rin. Oh, okay. So, may titulo. Opo, meron po dito. Napalitan na ba yung titulo sa pangalan Hindi naman mo? po. Bakit hindi? Hindi pa po kasi, pumanaw na po yung matandang nanay ko po. Yun ang mahirap, ano? Kasi kung ipapangalan sa kanya, may capital gains siya na kailangan niyang bayaran. Kung Magkano buhay yun? pa, kung binigay nung buhay, donor's tax, 15%. Kung namatay na, estate tax, ganun rin, 15%. 15% Oo. talaga. Oo, pero hindi mo pwedeng, kung adopted ka, parang legal child ka na rin. Pero kung may ibang mga anak, hati-hati kayo. Baka habulin ka ng mga ibang anak niya. May iba pa bang anak? Meron po. Kaya lang yung iba po nasa ibang bansa na rin po. Nasa ibang bansa na. So anong sabi ng mga kapatid mo? Pinauubayan na sa'yo. Pinaubayan na rin siya. Pati yung pagdidesisyon, ma'am. Pati pagdedesisyon. Dapat may kasulatan yan. Mahirap yun. Kailangan may kasulatan na. Anong tawag doon? Power of attorney? What? Extrajudicial settlement. Para mag-usap sila kung i-waive nila, ibibigay nila yung share nila sa kanya. Okay. So even in the case of just management. Even in the case of management. Oo. Kasi sabi niya, siya na daw ang bahalang mamahala. Ayun. So pagdedesisyon kung sinong tumitira sa bahay. Oo, kasi para siyang maging administrator. Oo. Ngayon, anong problema mo ngayon kay Jelly? Yun nga, ma'am, para siyang, kala mo, para siyang may-ari ng bahay. Minsan, pag umuwi ako, galing ako, pagka-construction kasi ako, ma'am, Siyempre, ma'am, pag umuwi ako, marumi ako. O kaya minsan, 10 oras na ng gabi kasi minsan wala naman akong permanenteng trabaho, lang ako. Pag umuwi ako, minsan, uwi ako, ma'am, biri mo, kakatok ako. Kahit narinig niya, hindi pinagbubuksan. Ganyan pa, minsan dumakit na lang ako sa terrace para makapasok lang ako sa loob. Ganun ginagawa niya, ma'am. Bakit ganun? Samantala nandun lang siya sa loob, nakikinig lang siya. Nagtutulog-tulugan siya, ma'am. Baka kaya ka pinag-aakit kasi bumbero ka daw. Yun nga, ewan ko nga ganyan yan, laging ganyan yan. Bakit? Pero ikaw may-ari ng bahay. Kaano-ano mo siya? Wala po, bali kaibigan lang po nung pinsan, ng kapatid ko. Kaibigan lang ng pinsan mo. Ha? Yung nasa abroad, ma'am, yun po kasi napatira sa akin dyan. Bali, Yung nasa 30 years abroad na niya, po ako pero doon sa bahay. ang sabi mo kasi, makikituloy ka lang ng ilang araw. Pero nung ngayon nangyari, Ay, hindi. yung kalokohan hindi niya ako maririnig pag tumakatok ako. Okay, so ilan kayong bali lahat sa bahay? Bali, mama, ako po, yung asawa ko, saka yung pamangkin ko po na may mga anak. Ilan ang anak nun? 4 po. Dami naman nun. Oo. Nandun po, di na nakatira sa kanila. Okay, plus siya. Drop siya. So, yung nagrereklamo tungkol sa kanya, ikaw lang o lahat? Dumating rin po sa punto na nagreklamo na pati yung asawa ng pamangkin ko. Na minsan binabastos niya rin. May sakit pa naman yun. Oh. Madalas nagkakasagautan Totoo sila yun. na nagreklamo sa akin. Okay. Dumating po sa punto na nagsabi na sa akin. Nung una hindi ko pinapansin dahil hindi ko muna inaano ngayon napatunayan ko na. Kinausap ko yung pamangkin ko na, asawa ng pamangkin ko na, kumare, gawa na natin desisyon, palisin na natin to para wala na tayong maging problema.
O, so, nagkasama. Total ma'am, matagal na naman siya Hindi nakatira ma'am doon kasi eh. ako naman. Sandali, meron kang panahon mamaya, Hanay. Grabe naman. Ilan balik kayong nagkasundo-sundo kayo na paalisin Oh, na lang siya? tapos kinonsulta po namin sa mga kapatid ko na nasa abroad. Okay daw. Okay naman po. Okay naman Kung ano daw. daw po na pagdesisyon namin, gawin na lang namin. Okay, alamin naman natin na ang resback ng nakikitira sa bahay na si Jelly sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, tatanungin natin ngayon yung nakikitira na gusto na nilang paalisin, Jelly. Diretsahang tanong, ikaw ang nakikitira pero ikaw pa raw ang hambog at mahirap pakisamahan sa bahay. Hindi po totoo yun, ma'am. Dahil ako po yun naglilinis doon sa buong bahay na yun sa second floor. Ako po naglilinis, ako nagpapakinta lahat yun. Ako But second floor lang. At saka yun, ako tira ko doon ng kapatid niya na nasa abroad. Sabi niya, diyan ka lang. Walang pwede magpalit sa akin, kundi yun lang Sabi, tira lang. nasa abroad. Ilang araw lang. Ganon? Opo, kasi po yun yung kaibigan ko talaga yun nasa abroad po, ma'am. Sabi niya, diyan ka lang. Buhay pa po yung nanay nila, nandun ako eh. Kaya sabi niya, ako kasi naglilinis doon sa buong bahay. Wala naman naglilinis kundi ako lang eh. Kaya, siyempre ako pag naglilinis ako, nainis ako sa kanila kasi mga madudumi ang mga paa. Natural na sa Tinatarag yun construction. sa, ma'am, nilalang pasok ko po yung sahig. Ang tuhod ko masakit na para lang sa pasok, para lang mapalinis ko yung bahay. Oh, pero nagbabayad ka ba ng renta? Hindi po ako pinapalinta talaga ng kaibigan ko doon, ma'am, kasi ako nga parang naglilinis doon, pagalinis ako Teka, ng bahay paano ka napunta sa bahay na yan? Kaibigan ko po yung kapatid niya, yung nasa abroad po. Best friend ko po yun. Oh. Eh ako po kasi yung time na yun, naghiwalay na ako sa asawa ko. Kaya sabi ng kaibigan ko, diyan ka na tumira sa amin kasi wala kasama nanay ko. Hanggang sa namatay ni nanay niya. Oh. Eh doon ako tumira. Gano'ng katagal ka na dyan? 30 years na po yata. 30? Sobra-sobra na nga ma'am. Parang hanggat sabi niya sa akin, hanggat hindi ako nagsasabi sa'yo na umalis ka dyan, huwag kang umalis. Ako lang magpapalis sa'yo dyan. Kasi nakita niyo naman, ma'am, kung paano ko asikasuhin yung mga bahay nila eh. Hindi ko pinababayaan. Ngayon na lang. Ngayon na lang. Pero bakit ganun? So, anong sabi ng kapatid Sila mo na lang po noong kasi tinawagan parang mo? kinaingitan na lang Yan, ma'am. nila. Pag-usapan namin, pag-desisyon na namin kung anong dapat. Kung anong maging desisyon namin, yun gawin namin. Oh, akala ko ba okay na napaalisin na si Jelly? Yun nga ma'am, apalisin na namin siya ma'am. Eh kasi nga nirereklamo ka na Hindi po, kapag yun, mismo kaibigan ko nagsabi sa akin na umalis ka na dyan, Jelly. Alis naman po ako eh, pero hintay ko Alam mo, muna hindi yung mo na salita niya. nakakausap kasi. Hindi mo pa nakakausap. Tatawag siya sa akin Tawagan kung mo gusto niya para ako malaman mo paalisin. kung ano naging Siya mismo desisyon. sabi niya, ikaw mismo tatawagan ko pag alis ka. Ate Jelly, sinubukan mong may contact ka ba? Kaibigan mo yan, malamang may Messenger nga lang contact po. ko. Eh, bira Na ko po messenger mo na. tatrabaho po kasi siya eh. Kaya bira kami Siguro magkausap. naman may day off. Baka pwede nating klaruhin. Oo. Basta sabi niya sa akin, ma'am, pag paalisin kita dyan, ako matatawag sa'yo. Alam mo, Jerry, parang hindi naman, di ba? Parang hindi na nga tayo matug na, baka bandang huli magkasakitan lang tayo, masaktan lang kita. Ayoko naman kasi mangyari yun. Dahil kasi, siyempre, babae ka. Willing naman Alam ko ako umalis eh. Kung paalisin ako ng kaibigan ko, kasi sabi niya, huwag kang umalis na hanggat Sinabi nila ako na nga, masabi. umalis ka ng araw. Teka muna, meron kang anak? Meron po, Meron. may mga asawa na po. May mga asawa na. Hindi, kasi ang mahirap ditong timbangin, yung syempre iisipin mo rin na 30 taon na siya nandyan. Oo, ma'am. No? So, saan ngayon? Meron ka bang pupuntahan kung sakali? Wala po. Wala daw siyang pupuntahan. Meron, may anak ka eh. May anak. May anak ka, saan yung mga anak mo? Siyempre ayoko mo makisama sa mga, kung nasanay na ako, sabi nga ng mga anak ko dati, Mama, ba't hindi mo yung ano yan? Kasi Kasi nga, hindi rin maganda ugali mo, kaya mga anak mo hindi ka Parang yung mga tinatanggap. bata doon nag-asawa na, ako po nag-iintindi sa kanila. Ganun lang kasimple yun eh. Bakit Bakit hindi ka nila- tinatanggap ng mga anak mo? Kasi nga, may ugali kang hindi maganda. Ano yung ugali niya, Kuya Yun Bombero? nga, Kwento mo masyadong sa... ano eh, matapang eh. Maangas. Oo, maangas ka eh. Tulad ng anong example? Ma'am, di ba, natural naman kasi galing ako sa construction, marumi ako. Di ba? Marumi ako. Para hanapan mo ako na malinis na pagdating ko eh. Galing ako sa construction. Sa akin lang naman, Minsan sa kanila konsiderasyon nagkakalat. naman Ano naman ang sasabihin niya? Sabi niya, oh, babaw mo yan, dumi-dumi mo, ganun. Okay. Paano ang ambagan? May trabaho ka? Ano po, nag-service lang ng, ng masahe. Hindi. Sino Ma'am, ba? hindi namin siya hiningan kahit 5, kahit sa kuryente, kahit sa tubig. Wala, kami hinihingi ni sa kanya. 5. Wala po. Kasi nga po, parang ako na yung Ay, minsan nga, naglilinis pagkain pa, doon, parang bibigyan pa katulong na namin lang siya eh. nila. Parang ako yung katulong nila, kaya yun na lang ang ambag ko doon sa paggaw. Hindi lang ako, kaya nga sabi ng kaibigan ko, diyan ka tumira kasi wala kang ayaw niya lang Ilang taon ka na, Nay? 55 po. 55. Alam mo, kaya pagka ganyan, nagsusungit na talaga ang babae kasi marami na rin nararamdaman. At saka ma'am, may arthritis ako, masakit na yung tuhod ko. Hindi, Para lang Hindi, Jenny, alam mo, yun na nga lang ambag mo yung paglilinis dun eh.
Kasi hindi naman Kaya nga nakikisama naman ako eh. Yung paglinis yung ginagamit ko yung paglinis, pag-intindi sa bahay, ako yung nag-aasikaso. So ang tanong dito ngayon, Doc Camille, paano pagka sa katandaan niya, sino mag-aalaga sa kanya? May mga anak Alakawang sila pa rin. May isa pa naman kami ng kaibigan ko, ma'am. Pag mga medyo ako, hindi na ako talaga, uwi na ako sa amin. Kaibigan eh. Roa City po. Sa Rojas, sa Rojas kayo. Okay. So may uuwian naman pala. Opo, mayroon naman po. Kaya lang sabi ng kaibigan ko, diyan ka lang kasi nga, mabuhay pa nanay niya, nandun ako. Ako kasama ng matatanda. Sila kasi mga ano naman sila eh. Alam mo, mga Jerry, mandong lang isigulaki sa- lang sila. Ako kasama ng matanda. Pati yung misis ko, binabastos mo eh. Kaya yung misis ko Kasi hindi napilitang naman maganda trato yun masukan sa na akin. kami. Hindi nila na-appreciate yung ginagawa ko eh. Ano ba ang gusto mo, ate? Like, pag kunyari naglinis ka, Respeto lang naman oo, sana. na Sana magpasalamat, naglilinis. man lang kahit papaano. Hindi ko na kailangan magpasalamat. Yung bang naglilinis ka, hindi mo na sila dapat palakad-lakad na parang pag ito babalik ako. naman lumutang sila doon sa dadaanan. Hindi po ganun dapat yung chinela sa Manila. Alam mo, puti. Huwag mo ipapa. Iwan na lang sa Oo, labas. gano'n na lang mga gusto ko. Kasi naglalampas Kasi po ako pinaghirapan mong linisin. Para mo kumintab yung Pero sahig. palagay ko, hindi lang yung paglilinis ang issue dyan. Siguro yan, mayat maya, merong angas, tama Yun ba? nga, ma'am. Pero gaano ba talaga kagrabe ang sitwasyong ito ng bastusan na kailangan nilang maghiwalay pagkatapos ng 30 taong nagsasama sa ilalim ng isang bubong? Hindi pa po tapos ang usapan tungkol sa tirahan dahil kampihan naman tayo sa pagbabalik ng face-to-face harapan. Siya ay isa sa mga nakatira sa bahay na mas madalas kaaway ni Jelly. Rick, humarap ka na. Kuya Rick, sabi po ni Aling Jelly, kayong dalawa ni Kuya Bombero ang mainit ang ulo sa kanya. Bakit po? Kasi po, nag-start po yan nung nag-stop ako mag-work. Gawa ng iniikaw kasi ako. So, may mga dumadalaw sa akin, mga kaibigan ko. Hinihingihan daw niya ng pambiling panlinis. Akala ko nung una, pamerienda. So, sige, kakausapin ko na lang. Minsan, may madalas 3 beses. Minsan, umulit pa sa bisita ko na 2 beses na nahingihan. Sabi ko, hindi ito maganda. Sabi ko yan. Dinilog ko sa kanya. Hindi, nung una muna, sa asawa ko muna yung sa pamangkin niya, yung asawa ko. Ano ba ito si Tita Jelly? Kasi yung mga bisita ko, nakakakilala din ng misis ko, hindi nga niya ng pambili doon ng Clorox. May entrance fee Hindi lang pala. parang isang beses lang okay lang eh. Kaso ang dami ang dami na nagre-reklamo. Yung panay hingi. Oh. Parang, ang datingan parang sweldo na or parang Totoo ba yun? service sa Yung mga service sa kaklos ginagawa. nila, nabakada, kaklos ko na rin. Sabi ko, baka pwede man makarbon 20, bili ko lang floor wax. Parang maganda naman kasi sa ikalilinis naman ng bahay. Yung kung malapitan naman sila ng loob, biro ang kaibigan, lambing kaibigan. Hindi, ma'am. Bumibili ka ba ng floor? Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Sa totoo lang po. Hindi pinabibili? Sa totoo lang po, ma'am. Hindi tayo pamerienda Yung para dalawa- paglinis ko eh. Hindi, tita. Ako Hindi. na. Andun yung 2 anak ng misis ko eh. Diba? So, nalalaman nila ko rin Sila pera nangyayari. eh, mga trabaho. Kasi yung misis ko po, 4 po yung anak niya. Yung 2 na sa abroad. Ngayon yung 2 po nandito sa bahay. Kasi work from home po yung isa. Yung isa naman nag-aaral. So, hindi lang sila kasi nakikialam na gawa ng, siyempre, yung nagpatira sa kanya, tita. So, parang nagre-reklamo din, pero bahala ka na dyan, tito, kung ikaw na may pag-usap kay Tita Jelly. No, kasi sobrang OA na raw kasi yung paninita niya, lalo sa paglilinis ng bahay. May tanong ako, Kuya Rick, kung 30 taon na siya sa bahay, kayo pong dalawa, ilang taon na po kayo na malagi? Ako po- Original ba? Ikaw lang ate, tsaka yung matatanda. Kasi Tapos dumating po ako, kayo. Dumating po ako dyan, 2016 po, 17. Okay. Yung dito pa yung asawa ko, yung di pa pupunta ng abroad po. Ngayon, yung bago ko kasi siya umalis, sabi ko, sige, mag-abroad ka na lang. Total, dito na lang ako sa bahay. Para papagamot po ako. Kaya ako natanong ate ko rin, parang nararamdaman ko kasi na may ownership na pakiramdam si Jelly dahil siya ang original na nakatira sa bahay. Pakiramdam lang kasi Oo. ang mga tagapagmana, sila. Alam mo, Oo. matagal ako sa kanya, ma'am. Kasi 54 years na ako eh. So ikaw ang Ako yung pinakauna kasi talaga. adopted. Nung dumating po ako dyan, talagang napapansin ko na po nagbabangayan talaga sila. Silang 2 Sila talagang Oo, mainit sa sila isa't talaga. isa. Hanggang sa dumating na sa point na yung sa akin, na gawa ng yung mga bisita ko,
Hingihan mo ba na? Nahuhut-hutan. Baka meron kayo 10 dyan. Bibili na natin Yun ang ng mahirap Clorox. pagka walang ano. Tapos lagi siya nagagalit sa mga bisita ko pag nakita may bakas yung... Siyempre normal naman yung lilinisan mo. Parang ano. Ano, ayaw mo padumihan? Ano, palaminate na lang natin yan. Ilalaminate na lang, ganun ba Wala yun? kang lilinisin, wala ka na magiging pakinabang sa Parang bahay. doon po siya nabibwisit. Bakit ka ba Mga tumigil sapatos doon? yung alam mo mga putik, yun naman ipasok. Doon siya nagagalit. Balik-balikan ko na ngayon pag habang naglinis ako, babalikan ko uli yung dinaanan yun at hindi parehas ang puti, yung tinta. Siya ang kaibigang handang dumepensa kay Jelly. Ayan, Jill, humarap ka na. Hello po, Ate Jill. Kaano-ano niyo po si Ate Jelly? Kapitbahay po, close friend ko po si Jelly. Kapitbahay mo rin sila? Opo. Okay. Paano mo masasabi na jackpot to sina Kuya Bumbero kay Ate Jelly? Hindi pwede. Kasi po, actually, na nakikita ko siya si Jelly, tuwing dadaan sa harapan namin po, hindi na okay eh. Lagi siya nagka-crying po. Nayaawa ko. Una, pangalawa, pangatlo. So, ito na po, the third, nakita ko talagang asin namamaga ng mata po eh. Doon na po ako nagtanong. Humingi na siya ng tulong. Jill, ano bang dapat kong gawin? Dahil pinapalayas na ako sa bahay. So sabi ko, bakit ano nangyari? Ikwento mo sa akin. Pero may napapansin na rin ako, naririnig sa kalye na gano'n ang issue sa'yo sa una. So ngayon sabi ko, hindi po pwedeng bara-bara lang na palalayasin mo sila. Hindi ka naman kasama pwede sa bahay. yun. Hindi ka naman namin po nakasama pwede sa bahay yun. kaya hindi mo alam. Konting bagay, Kaibigan ka lang niya. hindi yun eh. Ang ano ko lang doon is yung Wala kang alam nakitira na nga nangyayari siya, sa loob. nakitira nga siya almost sa 30 years. Sinusuklian naman niya po yung kanyang pagtira, yung paglinis. Napatunayan mo ba na nasusuklian Lahat niya? libre na siya eh. Pag sinabi ng kaibigan ko, si Jelly, umalis ka na dyan. Sinabi na Kung nga. sa kanya ka lang nakikinig, eh, ba't hindi ka dun sa abroad? Siya mismo, intayin ko, magsalita. Madumi din dun. Siguro ganun na lang, Kuya Bombero, tawagan mo yung kapatid mo para magkaliwanagan Sila sila. mag-uusap. Para maayos. Kasi iniisip ko, hindi kaya, alam mo, hayahayang buhay sa Rojas, ah. Kasi madalas kami dun. Sa Rojas City. Hayahayang buhay doon. May dagat. Maganda. Araw-araw kang pwedeng mag-alangoy-langoy doon. Masarap ang seafood. Oo, masarap ang seafood. Madaming Masarap. floor wax. Tapos, gusto ka pa nila doon. Yes. Oh, bakit ka nagsisiksik sa mga taong ayaw sa'yo? Napaka-pulbili. Saan kayo nakatira? Ma'am? Saan kayo nakatira? Sampalok, ma'am. Naku, polusyon. Di ba? Gulo-gulo, maingay. Malab mo kasi sa akin yung, ano na yung mga bata doon. Oo, ayaan mo Parang na eh mga kasi pamilya ko na sila. kaya naman ng mga magulang nila. Sila bihira naman tinagano, hindi nila na-appreciate yung mga Okay, ginagawa. o aalamin natin ano ba ang mga karapatan ni Jelly at ano ba ang pwede nilang pagkasunduan. Aalis kaya o mananatili si Jelly sa bahay na matagal na niyang tinitirhan? Pag-uusapan po natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So, Rylan Tuesday, hindi magkasundo ang magkakasama sa loob ng bahay. So, parang ayaw nang makialam ng may-ari ng bahay. Ano kaya ang solusyon? Team Puti! Total, Ate Jelly, ikaw nakikitira, dapat kayo na lang pong mag-adjust. Tapos kayo pong lumagay sa lugar po. Kayo na lang pong kusang umalis para magkaroon po kayo ng harmonious relationship. Kayo pong magpakumbaba. Kasi po yung nagpapakumbaba, yun pong itinatas ni Lord. Yun lang. Bombero, para kay Jelly, total, matagal na siya nakatira sa inyo. So, kumbaga, pagkasamaan na lang din ba? Kumbaga, lahat naman tayo kasi misunderstanding ba? So, communication is the key pa rin. Saka, matagal na rin siya. At the same time, nakita niyo naman din paghihirap niya before. So, sana, mag-usap lang ba kayo tungkol sa ganitong sitwasyon ba? Ulit na lang yun. Pakikisama namin. Hindi, samahan na lang ba? Kasi naghihirap din siya. Hindi rin biro maglinis. Hindi rin biro, kumbaga yung attachment nyo ba, yung sa mga bata, yung attachment, kasi nga, magkasama kayo sa ganong taon ba? So, yun na lang sa akin. Pero yung pang babastos, hindi tama.
Sa totoo lang po, kahit saan po natin tingnan, dapat si Tatay Bombero po talaga yung may karapatan kasi sa kanya po yung bahay. Pero Nanay Jelly, minsan po sana naisip din natin na sa loob po ng 30 years, sana naisip po natin na hanggang kailan ako dito mag-i-stay? Bakit hindi ba ako pwedeng pumunta sa ibang tao or kamag-anak? Kasi hindi naman po habang buhay, pwede po kayong makitira kay Tatay Bombero po. Ang sa akin naman, dahil 30 years naman siya nakatira sa bahay nila, kuya, kahit pa paano naman, sana magkaroon sila ng konsiderasyon kasi siya naman ang namamahala at naglilinis sa kanilang bahay at yun man lang sana ay maibigay sa nag-aalaga ng bahay nila. Kahit pa paano sana magkaroon kayo ng sa tagalinis ng bahay nyo dahil hindi maganda rin ang bahay kung ito ay madumi. Ewan ko lang, Attorney Lorna, kapag ganyan, ikaw ba yung pinangakuan na ipapamana sa'yo yung bahay? Wala namang gano'n, Basta po sabi lang sa akin na jail na ka tumira kasi nakita niya kung paano ako mag-silbi sa bahay. Okay. Baga ako yung nag-i-import ako kung libre ako dyan. Sabi niya, hindi naman lang pinipilit na magtrabaho, basta dyan ako pinatira. Pero hindi ba kahit sa isang tenant, less or less relationship merong palugit na ibinibigay? Attorney Lorna, does she have that right? Wala siyang karapatan. Wala. Kasi ang iba yung sinasabi niya na pinatira siya doon. Precisely pinatira. Parang generosity lang. Pag yung 30 years ka doon. Pero sabi nung bumbero, 54 years siya doon. Parang sino bang may karapatan? Pangalawa, ikaw, meron kang pamilya. Maganda nga ang Rojas, taga-Capiz rin yung pamilya ng asawa ko. Maganda doon. Dapat, bumalik ka na sa pamilya mo. At pangatlo, may karapatan kung abandoned yung property. Hindi naman abandon yung property na kagaya ng mga yung pasedalo, yung squatters, tumira sa isang property na abandon, merong right of possession na nagra-ripen into ownership. Dito, hindi naman inabandon ng pamilya ang bahay na yon. Doon sila nakatira. Pinatira lang to. So, ang tawag dito parang yung langaw na katungtong sa kalabaw. Akala nila sila na yung kalabaw. Akala nila sila na yung boss ng bahay. So ngayon, ang solusyon dyan, mag-usap na lang, 30 years, tama na yung 30 years, at tawagan na lang kung sinasabi niya, ang defense niya, ang magsasabi sa akin, hindi kayo. Yung kapatid niya, ninyo, na nag-promise sa kanya. Isang tawag lang yon. Sabihin mo sa kapatid, kausapin na to. Kasi tama na yung 30 years is 30 years too long. Dr. Love, makatao bang palayasin si Jelly? Hindi makatao ang magpalayas, lalo kung wala namang titirhan at wala namang magkakalinga doon sa nakatira. Pero tingnan natin dito yung legalidad. Akala ko na-establish na natin ang administrator ng bahay, si Bombero. Kung siya ang administrator, siyang may karapatan na magdesisyon. Kay Jelly, sabi niya 30 taon na siya, matagal na yung 30 taon na yon. Doon sa 30 taon na yon, kapatid, hindi napunta sa iyo ang titulo ng pagmamay-ari ng bahay. In other words, stranger ka pa rin doon na huwag mong sabihin na ikaw ang naglilinis ng bahay, tungkulin mo yon. Kasi wala ka namang inuupa. Di ba? So tungkulin mo yon. It's very unfortunate. Ang pinag-uusapan lang namin dito, kung meron kang mga anak, ang dapat na nangangalaga sa iyo, 30 taon nakikipamahay ka sa bahay ng may bahay, asa ang mga anak mo na dapat nangangalaga sa iyo? Responsibilidad ka ng mga anak mo. Kung ayaw kang tanggapin ng mga anak mo, may problema tayo. Nasa pag-uugali yun. Pero ang maliwanag dito, hindi ikaw ang may-ari ng bahay. It is an ancestral home at nandyan yung anak. So, sila ng mga magkakapatid ang magdedesisyon kung anong gagawin doon sa bahay na yun. Yun lang siguro. Ayun, okay. Lahat naman pwedeng pag-usapan na mahinahon. At mayroong kaunting pagmamahal at saka yung, yung utang ng loob kahit paano nakatulong sa bahay ninyo.
Hindi naman yung basta-basta, kundi tutulungan din natin na siya ay makapagsimula ulit sa ibang lugar. Hindi ba? Okay, Doc Camille, paano matatawag na tahanan ang isang bahay? Di ba? Kasi feeling mo, tahanan mo, nag-aaway naman kayo, ayaw sa'yo dyan. May iba namang lugar na pwede ka puntahan, payapa ka, di ba? Totoo yan, Ate Coring. Alam mo, pag sinabi kasi ang isang bahay ay tahanan, dapat maisip mo, merong sense of belongingness and identity mo yan. Kaya nga sinasabi, di ba, sino yung may-ari ng bahay? Tanggap ka ba dun sa loob ng pamamahay na yon? Nagkakaroon ba ng pagkakataon na may memories ka doon na pagmamahal? At the same time, ito ba yung pagkakataon na nade-determine mo na ito yung katatandaan ko. Pero siguro, Aling Jelly, anong importante dito? Isipin mo, 55 years ka, 30 years ka doon. I could not imagine, paano mo yung mga anak mo kung naalagaan mo ba sila? Di sana nakapag-start ka ng talagang totoong tahanan with them. At the same time, hindi pa naman po huli lahat. Kahit sabihin nyo na hindi nyo naalagaan yung mga anak nyo, pero kung babalik kayo sa Rojas City, siguro mag-uumpisa na ang dati nyong bahay or yung bagong bahay nyo na titirhan doon ay magiging tahanan kung ikaw ang magiging ilaw talaga ng tahanan na yun. Ayun, oo. Diba? Naku, ang sarap-sarap sa Rojas. Tingnan doon kami ng mga anak ko, ayaw na naming umuwi. Oo, totoo yun, ha? Ang mura-mura pa ng pagkain. So, kung may mga nagmamahal sa'yo sa isang lugar, yun ang tahanan mo. Hindi yung lugar na, alam mo na, magulo, hindi mo kasundo, o, di ba? O, so, anyway, tingnan natin, ha? Mananatili ba o aalis na ang nakikitirang si Jelly sa bahay na kanyang tinirahan ng 30 taon, yung kinarikrik at bumbero. Ano ang magiging sistema dyan? Sa pagbabalik ng Face to Face, harapan. Face to Face, Okay, so nag-usap-usap na kami. Ayan, okay. So, sabi namin, ang ganda ng buhay sa Rojas City. Napakamura ng pagkain, mura renta, pero may bahay siya doon kung saan gusto siya. At kapag siya ay pumunta ng Rojas City, libre na ang ticket ko sa kanya. Care of Thank you, Cebu Pacific. Maraming salamat, Cebu Pacific, parating tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang gagraduate na anak. Okay? Okay. At hindi lang yon. Pag nagpunta na siya ng Rojas, may kabuhayan pa akong ibibigay sa kanya. Wala na. At dahil kilala ko yung mayor doon, baka mabigyan pa ng trabaho bilang jail guard ang anak niya. Ano, wala ka nang masasabi. Nag-iisip pa rin magsumiksik dito. Sabi ko nga, pakausap niya yung kapatid. Sila naman daw ay hindi magmamadali. Dahil may mga ilang buwan pa bago magtapos ang anak niya. Okay, so pagtapos ang anak niya ng kolehiyo, pwede na silang pumunta ng Rojas. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay na okay daw sa kanila. Kasi ang problema lang talaga nila yung pag-aasungot niya. So medyo hinay-hinay tayo. Wala nang mag-o-offer sa'yo ng ganyan, ha? Face-to-face lang ang nagbibigay ng ganyan. Totoo. Trabaho sa anak, kabuhayan pagdating sa Rojas, 2 Cebu Pacific na libreng ticket. O, wala na, wala. At hihintayin ka pa nila Bombero Tricri hanggang makatapos ang anak mo, okay? Okay ba? Okay. Okay. O, sige. O, magkamayan na kayo kasi hindi naman pwede pagdating nyo sa bahay, magsusuntukan na naman kayo doon. Okay, sige, ayan. Ipakausap mo yung kapatid mo sa kanya, ha? Para alam mo rin, di ba? Kasi wala namang, ewan ko, maraming bagay kasi na hindi naman forever. O, ang forever, yung tahanan mo sa Rojas. O, ang forever ay yung anak mo. Yan ang mga forever, okay? Kaya nga dapat, pinaghahandaan po natin ang ating katandaan. Ano ang ibig sabihin nun? Nasa 30 taong gulang pa lang tayo, matagal na yung 40 years old, may plano na tayo sa ating retirement.
Sa edad na alam nating mahihirapan na tayong magkatrabaho o magtrabaho. Sa edad na may iba ng mga buhay ang ating mga anak at kapatid. Sa edad na may mga sakit na tayo. Ang sagot, plano, ipon para sa retirement, puhunan sa maliit na tirahan na inyo, kabuhayan na kahit maliit ay pangmatagalan, health at life insurance habang kumikita, at mag-alaga rin sa pamumuhunan sa mga relasyon sa mga taong nakapaligid sa atin. Dahil base sa puhunan natin sa ibang tao, sila rin ang tutulong sa atin kinalaunan sa ating panahon ng pangangailangan. Kaya kailangan maganda ang pakikitungo sa iba para madali ring pakiusapang tumulong sa iyo. Okay, ako po ang inyong ate ko rin nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sapo na saputi, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo bang makisawsaw? Tara na kaibigan, tungkol ay magkalinawan. Face to face, sinong sisimangon? Maluwagan na nagkaipitan. Yung pagsahod ko po, hindi na po siya nagpakita eh. Susumahod ka pero kulang, tama? Kulang 5 lang yun. Malaking bagay din yun. Naipit daw ang pera sa may hawak ng pondo. Pagbalik po ng tanghali, wala na po yung asawa ko sa kaya ko. Kasi yung pera po, dala po niya yung pasahod sa paluwagan po ng toda namin. Sino magkapatid?